nasalanta ng bagyo doon sa Mindanao. Yung mga flood control project, sir. Yun yung mga isa na dahilan. Dahil na nandito kami ngayon dahil yung budget talagang nalaman namin na napunta sa kawalan at ginamit sa pansarili lang na interest. Yes, sir. Sir, good morning. Para sa akin, sa edad ko na to, balang araw magkakaroon din ako ng apo, magkaroon ako ng mga pamangkin na hindi pa pinapanganak ngayon. Kung itutuloy pa itong ganitong kalakaran ng ating gobyerno, kawawa yung magiging future ng mga anak natin. Especially yung education, food, at saka health nila. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Okay, so follow up, sir. So, napabalita na ngayon, di ba, na maraming mga na-involved na names nagkaroon na ng komento regarding sa paglabas nyo. So, anong mensahe nyo sa kanila? Yes, sir? Sa'yo, sir? Sa kanila, kung hindi sila maniwala sa amin, bastang nagsasabi lang kami ng totoo. Sir? Yun lang sir sa amin na pero sa tagal namin sa pagtrabaho dyan kay Kung Sandy, na-issue kami ng ganyan, hindi kami magsasabi ng kasinungalingan. So, bahala na sila kung anong sabihin nila, basta yung sa amin, yung totoo lang. Yes, Sir? Ay sir, lahat naman na ito nakasalalay sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming pamilya. So, ang lahat ng sinasabi namin dito sir ay pawang katotohanan lang. Based doon sa aming mga trabaho kay former Congressman Saldico. Yun lang po. Sir? Sir, ang masasabi ko lang ay lumabas kami nito para sa katotohanan lang. Expected na namin yung mga yung mga maninira sa amin sa mga personal. Sa amin lang, pawang katotohanan lang at kung ano yung nakita lang namin. Para sa susunod na na henerasyon kasi tatanda rin naman kami, tayong lahat. Kaya kami lumabas yung totoo lang ang sinasabi namin. Walang halong biro o kaya basta yung katotohanan lang. Yan. Sir? For the very beginning, sir, na sinimula namin tong laban namin na to, ang sinasabi sa amin ng abogado namin na si Atty. Libby, ang katotohanan lang ang sasabihin niya, huwag kayong magdagdag, huwag kayong gawa-gawa ng mga istorya na kung anong mga istorya. Patunayan niyo kung anong totoo. Yun lang sinasabi ni Atty. Libby. Yun ang ginagawa namin ngayon. At dapat hindi nila kami dapat gaganyanin, gigipitin. Imbestigahan muna nila lahat. Una, yung simula paglabas ni Tap Orly Gutesa, yung mga kontraktor, yung mga lahat ng involved muna. From the very beginning, i-review nila kung anong pagkukulang, bakit napakatagal na to, bakit hindi pa matapos-tapos. Kaya yan ang isang rason bakit sinuportahan namin yung mga affidavit nila ni Kung Saldi at ni Tap Orly Gutesa, Master Sergeant Orly Gutesa. Okay, so this is my last question, sir. Ano ang nagtulak para ilathala regarding sa, revelation na to, regarding sa flood control issue na ito? Ano nagtulak sa inyo, sir? Second, sir, second. Ano ang nagtulak sa inyo para ilantad ang impormasyon na ito? Hindi na namin masigmura, sir, ang ginagawa nila. Na halos kasamahan namin lahat, nakasaksi. At sila mismo, na hindi nila alam ang perang deliver nila ay galing pala sa masama. Akala lang namin noon, kasi negosyante si boss, akala lang namin noon na in good faith galing ang pera. Pero sa namin, tuklas namin ng pumutong flood control, doon namin na pagtanto na nasa maling pamamaraan pala yung pinanggalingan ng pera po. Yes, sir. Sa amin, sir, para sa akin ay yun lang nang masasabi ko, sir, yung totoo, saka
anong katotohanan. Saka yung ano, hindi namin alam yung kung yung pera na yon na dinideliver namin sa mali-malita na yan, ay wala kaming alam talaga pagdating sa mga ganyan. Ang alam lang namin talaga ay yun nga, pagkasabi ni Sarge na negosyante si boss, yun lang po ang ano namin, na hindi namin alam pala na galing pala sa flood control na yan. So yun lang pong masasabi. Sir. Yun nga sir, gusto namin na matuldukan na rin yung mga kasinungalingan nila tungkol sa mga pera na galing sa flood control. At yun nga po, lumabas kami para yun na, tuldukan na namin yung mga ganitong korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Sir. Ang sa akin na sir na lumabas kami dahil gusto namin masuportahan yung mga sinabi ni Boss Saldi saka ni Master Sergeant Gutesa na totoo yung sinasabi nila. Kaya dito kami ngayon para suportahan namin para maging katotohanan, lumabas yung katotohanan. Sir. Pares din lang sir. Parehas lang. Last ako guys ha. Last. Sunod, Okay. sunod ako. Last, okay. So, nagkaroon ng komento si Senator Lacson. Anong masasabi niyo sa kanya? Sa pag-discredit sa inyo, 18 na Marines. Sir, ikaw na sir. Ang masasabi ko doon sir, ay totoo lang kung ano yung nilad namin doon sa statement namin, based lang din sa katotohanan. Yun lang sir. Sir. Ganon din sir, kasi kanya sir yan kumbaga sa statement na rin niya sir, saka yung anong nakalagay sa affidavit namin sir, at yun lang talaga ang totoo. Yun lang sir. Sir, from the very beginning, sir, ganun talaga. Hindi kami nag-iimbento ng mga salaysay namin dyan, sir. Kung ano nakita namin, yun lang sinalaysay namin, sir. Kaya dapat sana, sir, usisain, i-prioridad, ang dapat i-prioridad na imbestigahan, at para mapanatag ang lahat ng kababayan natin na bulag sa katotohanan. Yan lang po, sir. Sir. Sa akin sir, siguro nasabi niya lang dahil hindi niya alam na pangyayari sir. Pero siguro kung malaman niya yung punot dulo, siguro maintindihan niya kung bakit nasabi namin na tungkol yan sa issue na ganyan sir. Sir. Mas maganda siguro sir kung ganun din lang ang ano nila sa amin is karoon ng investigasyon talaga sir. Hindi ba kayo napahinaan ng loob? Wala. Hindi. Dito na kami sir. Kumbaga basa na kami sir eh. Sir, nandito na kami, sir. Sana dapat tutukan nila kung saan ang galing at sino-sino ang nagsusuporta sa mga ganyang aktibidad, maling gawain ng gobyerno, sir. Thank you. Next question guys. Yan, isa lang. Guys, Isa ano na. mas masarap na pagkain? Doon sa safe house nyo ngayon o sa bahay ni Saldi? Ano mas masarap boss? Ano mas masarap ang buhay? Doon na nung nasa Saldi kayo o kung saan kayo naninira ngayon? Okay naman sir, hindi naman kami nagtatago sir eh. Sa ano lang kami. Saka sir, sanay naman kami sir sa ano, Sanay. kahit sardinas lang. Doon na kami hinubog ng Marine sir eh, sa ganong buhay. Kaya sanay po kami na kahit mahirap lang ang buhay sir. Basta yung totoo lang, yun ang gusto naming ilahad, patutuhanan yung mga nangyari sa budget ng ating bayan. Sa ganito no, ano yung panawagan nyo sa sambayan ng Pilipino? Panawagan sir sa sambayan ng Pilipino, panawagan namin na sana suportahan nyo kami sa mga kasundaluhan. Huwag naman silang mag-comment ng negatibo muna sa amin. Pag-aralan muna nila at intindihin yung aming salaysay kasi kami po yung nandito sa sitwasyon na ito. Kami po yung frontliner ng mga pagbabasura nung nandun kami sa kay Kung Saldi. Dahil yun po yung trabaho namin. Yung protektuhan yung buhay niya, yung pamilya niya, at hindi nga namin alam yung yung pira
kung saan nanggaling. Huli na rin po namin nalaman na galing pala sa maling sistema yung budget na yon. So, panawagan namin sa inyo, yung mga kababayan namin, na sana intindihin nyo naman kami. Kasi para naman sa atin ito eh. Nilabas lang namin yung katotohanan at pawang katotohanan lamang yung mga sinasabi namin dito sa statement namin. Yun lang po. Next. Ayan. Isa lang, kahit sino sir no, pwedeng sumagot. Sir, kahapon kasi nagsampa ng reklamo si Sec Eduardo Año kahapon sa DOJ, yung sa 18 Marines po at sa kay former Congressman Mike Defensor at kay Attorney Levy kahapon. Sir, ang tanong ko po sa inyo, ano po ang reaction nyo sa sinabi ni Sec Eduardo Año na wala daw katotohanan na nakatanggap siya ng envelope? Kahit sino po. Sa akin, sir, yung ginawa niyang pagsampa ng kaso laban sa amin, parang mali naman po ata. Kasi dapat, dahil kami nagsasabi lang ng totoo dito, kami na yung nagsabi ng totoo at katotohanan tungkol doon sa mga anomalya sa pira. Kami pa yung kakasuhan nila. So mali naman po yun, sir. Dapat mag-imbestiga sila at pag-aralan talaga yung kung ano ba yung nangyari talaga, na hindi sila maghusga o mamaya may mga kinalaman siya dito. O inililis niya yung issue, tapos binabalikan kami. Hindi kami yung naglalad po ng ano dito eh, ng katotohanan eh. Bakit kami yung kakasuhan? Mali naman po yun. Yun po, sir. Sir, Sir, kahit ordinary yung mamamayan na kami, sir, civilian na kami ngayon. To the Armed Forces of the Philippines, sir. Ito yung panahon namin, sir, para matagal na kaming nawala sa serbisyo, sir. Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil dyan sa flood control na yan. Nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa sa pamilya namin? Sir, bali, alam niyo naman siguro kung ano kadelikado ngayon yung buhay namin. Sana po, usisiin nyo ng maayos bago kayo magkomento. Sana po, magkanda kayo ng special investigation laban sa amin. Kung may mali man kaming nagawa. Kasi sa amin, sir, katotohanan lang naman ito. Kasi gusto namin matuldukan ang korupsyon ng ating bansa. Masyado nang malala. 18 point something ang utang ng Pilipinas ngayon, sir. Ano mangyayari sa future natin? Anong mangyayari sa future ng mga kabataan, ng mga anak natin? Mga apo natin. Sir, maawa naman po kayo. Usisiin nyo ng maayos. At saka, bigyan nyo naman kami ng halaga bilang isang dating sundalo. Wag nyo kaming gawin lang man na sinasabi nyo na walang credibility. Kasi sir, hindi kami gumagawa ng kwento dito, sir. Takot lang namin sa inyo. Kasi malaki respeto namin sa inyo, sir. With the rank of general, with the rank of colonel. Malaking respeto namin sa inyo. Sana po maintindihan nyo kami. Dahil taong bayan at bansa natin ang nakasalalay dito sa korupsyon na to. Maraming salamat po, sir. Ako na lang. Kuha. Sir, wala na. tanong ko, nag-umpisa kayo kay Congressman Saldico, kayo ba'y active pa? Negative, sir. Negative. So, Retired ano na kayo? Discharge ako sa military service, sir. So, mula nung lumabas kayo, sir, sa itong 18 Marines, may natatanggap ba kayong pagbabanta sa inyo na? O